Aking unang sinasabi riyan, hindi lamang yung mga offshore accounts ang pinag-uusapan. Opo. Para sa akin, ano lang yun eh. Kumbaga, secondary issues eh. Sapagkat ang unang issue kasi na binabanggit ko na ayaw nilang sagutin, Opo. ito'y nauukol dun sa mga kasangkapan na binili. Yung sistemang binili mula sa Miru na hanggang ngayon, naghahanap ng kasagutan ng ating mga mamamayan. Oho. Kung talagang ito ba yung magagamit o hindi. Oho. Hindi lamang doon kung ito'y talagang nabili sang-ayon doon sa itinatadhana ng batas. Sapagkat malinaw yung batas na anumang sistema ang bibilin mo, kinakailangan na magpakita ng tinatawag na demonstrated capability. Yung kakayahan nito. Oo. Yun ang nakalagay. Demonstrated capability and must have been utilized, must have been used successfully. Na ginamit ng matagumpay. Must have been used successfully in prior electoral process. Sa mga here naunang or abroad. Opo, sa mga naunang eleksyon. Bakit yung tanong na ito po bang hybrid machine na gagamitin? Hybrid kasi ang makina dyan eh. Okay. Sapagkat ito ay kapapalooban ng dalawang applications. Isang DER at saka yung OMR na sinasabi. Okay, opo. Ang alam ko, itong OMR at saka DRE, nagamit yan but separately. Sa magkahiwalay na bansa. Magkahiwalay na bansa, halimbawa yung DER, nagamit sa Republic of Congo. Opo. Yung OMR naman, nagamit sa bansang Iran. Sa Iran. Ngunit sa ngayon, sang-ayon na rin dun sa terms of preference na ginamit ng COMELEC. Kasi bago mo gamitin yan o bago ka mag-isip na gumamit o bumili niyan, meron kang terms of preference. Opo. Ang sinabi nila, minimum requirement ay yung combination na application ng dalawang technologies na yon. Kaya hybrid. Sa isang makina. Opo. Ngayon, pinipilit naming tanungin, mga kasama ko dati, wala naman ako noon, pero nung magpaliwanag sila, nakita namin kanya prototype eh. Hindi naman yung makina talaga na gagamitin, kundi prototype ang kanilang ipinakita. Sa mga kapatid, may agam-agam doon. May demonstration pa nga po yung prototype na yun, di ba? Dinemonstrate is prototype. Ngayon, paano lalakad yung dalawang combination na yung pa naman ang sinasabi doon sa terms of preference? Paano ka kaya? Kung baka sabihin hindi, yung nga prototype na yun nga ang halimbawa ng gagamitin sa aktual na eleksyon. Hindi nga halimbawa ang sinasabi ng batas eh. Ipakita mo na yung makina na yun ay nagamit na. Ayun. Gagawin mo pa lang dahil prototype eh. Naipakita mo na ba nun? Ito yung walang kasagutan na nanggagaling sa COMELEC. Alam mo yung pagkakabunyag lamang nung sinasabing mga offshore accounts, kumbaga collateral issues na lang yun eh. Hindi yun ang main issue. Hindi yun ang main issue eh. Ang main issue ay yung yung hindi maliwanag na pagpapaliwanag dyan. At pagkatapos, anong gagawin mo dun sa nakabitin na desisyon ng Korte Suprema na sinabi niya na mayroong grave abuse of discretion? Kung mayroong grave abuse of discretion, dapat sana pinawalang bisa yung bidding. Yun ang hindi ko maintindihan. Na mawalang galang na sa Korte Suprema. Bagamat ito ay alam kong pagtitibayin pa, mayroong motion for reconsideration. Ayaw kong pangunahan yon. Ngunit ako, ang sinasabi ko lang, alam naman nila na kapag grave abuse of discretion, yung action na yon, nakipinalooban ng ganong klaseng pagdidesisyon, walang katuturan. Legally speaking, void and non-existent yung action na yon. Ibig sabihin, yung bidding. Bakit hindi sagutin ng maliwanag ito? Ngayon, sinasabi niya, kinausap ko na kanya yung NBI sapagkat dito ay merong demolition job. Ikaw naman, maniwala ka naman. Paano magkakaroon ng demolition job dyan? Itinatanong ka lang, ayaw mo sumagot. Hindi ba? Baka ako makiusap sa NBI. Pwede bang siya yung pasagutin mo muna? Kesa sa halimbawa sabihin niya na merong demolition job dito. Bakit? Invento ko ba yung nakita ko yung mga offshore accounts na... Kaya nga sinabi ko, ako bilang isa, magbe-verify ako. Kahit na magkagasta-gasta ako, sarili kong pera, gagamitin ko, magbe-verify lang ako. Sapagkat ako'y na-intriga, ako'y na-alarma doon sa nakita ko. At lalo ako na-intriga, sapagkat wala naman akong pinangalanan.
bigla siyang... Sinabi ko, wala po tayong dapat pangalanan dito sa bine-verify pa lang natin. Bigla siyang nagpakilala. Kasalanan ko ba yun, Jen? Ngayon, ang ginawa pa niya, sabi niya, I have issued a waiver on bank secrecy. At ito po kanya ibinigay ko sa NBI at saka sa AMLAC. Jen, alam naman niya na yung AMLAC, merong limitasyon ang kanyang magagawa. Okay. Bakit? Yung bang offshore accounts kayang tingnan ng AMLAC? Wala po silang ang AMLAC, ang jurisdiction niya lang ang ating bansa. Ang Pilipinas. Ang jurisdiction niya, domestic laws ng ating bansa. Pero kapag pinag-uusapan, magtatanong ka sa lahat ng mga financial transactions sa ibang bansa, ibang jurisdiction, mangangailangan ka ng court order. Yan ang nasa batas. Maliwanag yun at alam niya. Ganun ba? Kaya ganun ba siya kadali? Local court order po, Kong? Itong order sa pamagitan ng court order, ay baka sakali napagbigyan tayo ng foreign jurisdiction. Ayun na nga. Pero ikaw ay nag-issue ng waiver. Sa palagay mo ba, pakikinggan ka nung gobyerno ng ibang bansa na kung saan ay sisiyasatin mo yung inaakala mong transaction na maraming batas na nilabag? Ito yung punto sa pagmamadali niya na nag-issue na ako ng waiver. Bakit? Kailangan malaman niya muna. Yung bang AMLAC, yung kapasidad ba niya, pwede siyang magtanong sa ibang jurisdiction? This program is pwede siyang supported pumunta by... sa ibang bansa, tanungin niya lahat yung mga foreign accounts o yung offshore accounts na nandun? Hindi mo pwede yun, Jen. Pati NBI ata, wala rin kakayahan. Walang kakayahan. Merong limitasyon ang ating NBI. Merong limitasyon ang ating AMLAC sa paggawa ng kanilang tungkulin. Hindi ganun kadali yun, Jen. Ayun. So kaya ako, kahit na sa anumang paraan, gagawa ako ng paraan. Hindi sa AMLAC. Dahil alam ko wala magagawa ang AMLAC eh. Pero dun sa punto kong na, kung... Paano nga natin nire-resolvehin yun? Kasi maikli na lang ang panahon, wala na halos isang taon. Kasi Mayo ng susunod na taon, kung yung mga makinang gagamitin, ay meron pa bang pwedeng ibang gamitin kung kino-question yung kakayahan ng Miro? Meron tayo. Hindi nga binabanggit ng COMELEC ito eh. Meron tayong mahigit na 91,000 na BCMs. Yung mga luma po. Ito yung boat counting machines. Hindi luma yan. Serviceable yan. Nandun yan sa warehouse sa Santa Rosa, ng COMELEC sa Laguna. Yes po. Ngayon, itong mga ito'y kompleto sa labor, sa spare parts, at saka maintenance warranties. Kung sakasakali na hindi tayo magkaroon ng bidding, ang kakailangan na lang natin siguro dyan, siguro kasi 110 BCMs ang kakailanganan natin. Meron ng 91 doon, konti na lang ang bibilhin natin. Saka yun atin na yun, Kong. Nabili na natin yun eh. Atin na yun eh. Bayad na po ng Pilipinas yun. Sa ng kontrata hanggang 2025. Ngayon, huwag niya sasabihin na wala tayong magagamit. Meron tayong magagamit. Kaya huwag tayong mapunta doon sa parang kinatatakutan natin. O baka tayo mapunta sa manual voting. Hindi po eh. Noong 2016, kung maalala ninyo, 8 buwan na lang ang natitira. May utos ng Court Suprema. Ang kontrata between COMELEC at saka yung contractor, ito yung Smartmatic, napirmahan September 2015. Ibig sabihin, 8 buwan na lang ang natitira. Bukod doon, 2 buwan bago yung election din, meron pang ipinatupad na order ang Supreme Court sa contractor. Yung tinatawag na voter certified paper trail audit. Sa mga tweed, kahit na 2 buwan na lang ang natitira, naipatupad pa yung order ng Supreme Court na gawin ng contractor. Yung tinatawag na BCPAT. Nagawa naman yun within 2 weeks yan. Tama po. So, ang pinaka-timeline na lang, 8 months na lang. Tayo ngayon, meron pa naman tayong halos 10 months. At yung election natin, last election ko, sabi 98.9% na katiwa-tiwala ang resulta. Base sa manual audit, 99%. Ibig sabihin, masyadong malapit sa katotohanan. 8 months. Ngayon, sobra pa tayo sa 8 months din.
Well, wala naman siguro masama kung ipaliliwanag po ito ng COMELEC. Unang-unang sinasabi natin, yung tanong kasi, bakit ba hindi nyo mapatunayan, ba't ayaw nyong patunayan ang makinang binili ninyo ay talagang nakabase doon sa sinasabi ng batas na dapat merong demonstrated capability at nagamit successfully sa nakaraang mga eleksyon dito sa ating bansa o sa ibang bansa man. Bakit ayaw po ninyong sagutin yun? Habang yan po ay hindi nasasagot, nagkakaroon po ng agam-agam, ng pag-aalinlangan ang ating mga mamamayan. Nagkataon lang na nagkaroon nga ng mga lumabas na mga ano yung tawag dyan? Offshore accounts. Pero sinasabi ko, ito collateral issue lang ito. Ang importante ay maganap ninyo yung makapag-conduct tayo ng election, ang integridad niya ay hindi mababawasan. Walang agam-agam, malinis at kinakailangan ito ay katigan at paniwalaan ng ating mamamayan. Di sige po, Kong, mag-antabay kami kung ano man ang magiging kaganapan ukol sa bagay na yan. Basa lang po kami ng ilang mga reaksyon. May kinalaman sa